kinukundangan. Balita'y totoo, pasulong ang bayan. DZTV ang boses ng katotohanan siyang ilaw. Sa gitna ng dilim, kasamang di susuko kahit tiraw. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Tinig ng bayan, tagapaglingkod ng sambayanan. DZTV ang kakampi ng mamamayan. Sa hirap at saya, sa laban, walang iwanan. Magandang hapon, Pilipinas! Magandang hapon, lungsod ng Batangas! Mula sa bulwagang pambalitaan ng DCCB 84.7 sa inyong talahimpilan, ang kakampi ng mamamayan, ang kasangga ng Batangan. Ang oras po natin ngayon ay 2:00 ng hapon. Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng VEX, haplas na swabe para sa inyong mga bebe. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, dating Filipino journalist nagpetisyon para harangin ang asylum request ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa the Netherlands. Dagdag kaalaman hinggil sa pagtukoy ng mga karaniwang sakit ng mga bata ang hatid ng Batangas City Health Office para sa barangay health workers sa lungsod ng Batangas. Balitang Sports, Barangay Ginebra, San Miguel, tumabla na. Dating Filipino journalist nagpetisyon para harangin ang asylum request ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa the Netherlands. Naghain ng petition letter ang isang former Filipino citizen sa harap ng Direktor General ng Dutch Immigration and Naturalization Services sa the Netherlands para harangin ang hiling naman na political asylum ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Sa isang Facebook post, kinumpirma ni Joel Vega na ipinadala niya ang petisyon sa opisina ni Direktor General Ral Llamas sa pamamagitan ng postal email. Ayon kay Vega, ang pinakarason kung bakit niya ginawaan ng hakbang ay ang clearing inconsistency with factual events. Malinaw ani ang requirements para maibigay ang asylum at ang isang nga rito ay ang political prosecutions with real physical threat. Naniniwala siya ang hindi pagdalo ni Roque sa mga pandinig ng Kamara ay hindi naman political prosecutions kundi pagtatanong lamang ng Kongreso. Sa huli, umaasa umano siyang ikokonsidera ang mga petisyon at reaksyon ng mga Dutch citizen lalo pa at kontrobersyal ngayon ang mga immigration policy sa the Netherlands. Dagdag kaalaman hinggil sa pagtukoy ng mga karaniwang sakit ng mga bata ang hatid ng Batangas City Health Office para sa barangay health workers sa lungsod ng Batangas. Para sa karagdagang balita, narito si Carmela. Carmela? Kabilang sa mga tinalakay sa workshop ng CHO katuwang ang City Council for the Protection of Children ay ang parental workshop sa Integrated Management of Childhood Illnesses. Layunin nito na bibigyan ng kasanayan ang mga barangay health workers sa lungsod sa mga paraan ng pagtukoy ng karaniwang sakit ng mga bata na edad 5 taon pababa, tulad ng lagnat, tigdas, dengue, bulutong at iba pa. Binigyang diin sa talakayan ang kahalagahan ng maagap na pagtukoy at pagbibigay lunas sa mga karaniwang sakit ng mga bata upang matutukan ang kanilang kalusugan at maiwasan na humantong sa kamatayan. Samantala, una nang sumailalim sa IMCI workshop ang mga nurse, midwife at mga doktor ng CHO. Salamat, Carmela. Magbabalik kami makatapos ang isang patalastas. Hindi pa ba tapos? Matagal pa ba? Ano ka ba? Kakatimula lang natin, di ba? Nakakapagod naman kasi itong mga posisyong pinapagawa mo sa akin. Ganyan talaga para masanay ka. Ang kalusugan ay kinakailangang bigyan ng importansya. Galing mag-ehersisyo para makaiwas sa sakit. Ang
paalala na ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng hindi lang ito. Barangay Ginebra, San Miguel tumabla na sa final series ng 2025 season ng PBA. Para sa karagdagang impormasyon, narito si Jomel. Jomel? Sumawala ang Barangay Ginebra sa 4th quarter upang itagay ang 95-78 tambak na panalo kontra sa Tok Entex sa Game 4 at maitabla ang kanilang serye sa 2-2 sa 2024-2025 PBA Commissioner's Cup Finals kahapon sa Inares Sports Center sa Antipolo. Sorpresang naglaro si Justin Brownlee na naging inspirasyon ng Gene Kings para maiganti ang 87-85 kabiguan sa Game 3 na hindi natapos ang laro dahil sa dislocated finger injury. Hindi ininda ni Brownlee ang injury at kumamada pa rin ng 23 puntos, 12 rebounds at 5 assists at 2 tapal habang nagliyab naman sa 24 puntos sa naibuslong 6 na tres si Jamie Malonzo. Nag-ambag ng 18 at 12 puntos ni Japet Aguilar at Stephen Holt ayon sa pagkakasunod-sunod. Para sa mga bataan ni Coach Tinko na dinomina ang Tropang Giga sa 4th quarter 23-12. Nagkasya lang sa 14 puntos si Ronday Hollis Jefferson na kakakorona lang bilang best import habang nauwi sa wala ang 17 at 16 puntos ni Calvin Oftana at Roger Pugoy ayon sa pagkakasunod-sunod. Para sa tropa ni Coach Jot Reyes. Sa presensya ni Justin Brownlee, maagang rumatsada sa 31-21 ng Ginebra sa 4th quarter, subalit nahabol ng TNT na nakalamang pa sa 63-61 bago ang malupit na panapos na bomba ng Gene Kings patungo sa pinakamalaking tagumpay sa serye. Ito si Jomel Candor, ang kasangga ng Batangan. Balik sa iyo, Leia. Isa na namang umaatikabong balitaan ang ating natunghayan. Mula sa DCCB 84.7 sa inyong talahimpilan, ito si Leia May Ariola, ang kakampi ng mamamayan, ang kasangga ng Batangan. Umahampas ang hangin ng kasinungalingang bira. Ngunit dito tapat ang boses, tatahan sa tiyaga. Mga kwento'y sinasanay sa tamang liwanag. Kapatid ng bayan, laging tangan ang karangalan. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Tinig ng bayan, tagapaglingkod ng sambayanan. DZCB, ang kakampi ng mamamayan. Sa hirap at saya, sa laban, walang iwanan.